Ayan, order kayo sa mga paninda ni nanay, mga madam. Nandito yung ating scrunchies na matibay at maganda. Pagka nagigipit kami sa bayad ng bahay, paalisin ka. Naranasan namin yung gano'n na nakakaiyak. Parang naaapi ka na, hindi na kayo nakakabayad, umalis na kayo dyan. Parang mga gano'n. Naranasan namin yung gano'n. Anong sinabi nyo sa sarili nyo nung, yun nga, nung naranasan nyo na? Kaya sabi nga namin na kahit maliit na bahay, kailangan magkaroon kami ng videos that will make you wealthy and debt-free. Expressed by guests on Shink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Siyempre at this point, makakasama na po natin ang Ipunari of the Week live via Zoom. Siya po ay 81 years old from Lipa, Batangas. Let us welcome si Marceline Belza, otherwise known as Nanay Liza. Hi Nanay Liza, grabe ka talaga ha, humahataw ka talaga sa TikTok, ibang klase ka. Yun na yung aking dahil sa hindi na ako masyadong nagtatahi ngayon, binigay ko na sa aking mga anak yung aking mga ginagawa dati. Medyo natutuwa ako dun sa pagtitiktok. Kasi nakaupo ka lang naman, nagtitinda ka, okay, parang okay na rin sa akin. Sige, kwento mo nga, paano kayo nahikayat o na-inspire na gawin yan? Ay, noong kabataan ko pa, talagang yung nag-aral ako ng elementary, medyo nagluluko-luko ako, huminto ako sa pag-aaral. Yun naman tatay ko, siyang nagagalit sa akin, kailangan mag-aral ka. Talagang hanggang sa ngayon, sir, Happy Father's Day sa tatay ko kahit nasa heaven na siya. Nalulungkot ako. Siya talaga yung nagpumipilit sa akin na mag-aral ka ng dressmaking. Tapos dati ayaw ko pa. Samantalang hanggang ngayon pala, yun ang pinagkakitaan ni nanay. Kaya happy ako na naituro sa akin ng aking ama na mag-aral ka ng dressmaking. Nay, kamusta po ang buhay noon nung kayo ay lumalaki? Galing lang naman kami sa mahirap na buhay. Yung tatay ko farmers, ang nanay ko ay nagtitinda lang ng gulay. Ako naman yung tulong-tulong sa tatay ko kung anong ginagawa nung kapanahonan ko. Hanggang sa yun na nga, nag-aral ako, hanggang sa pinag-aral ako ng manahe. Pagkatapos noon, nung kumita na si nanay, lumuwas ng Maynila. Parang dagdag kita kung akala ko gano'n. Anong ginawa niya po sa Maynila, si nanay? Naghanap ng na-apply ang dress shop, parang magmanahi, gano'n. Ilang taon po kayo nung nagsimula kayong mananahi? Mga 21, 22, gano'n. Okay. So during that time, ano po yung parang naging parang sinasabi nyo na kailangan talaga bumanat ako, kailangan talaga magsikap para mabagong buhay namin? Nung nagtatrabaho pa ako, nung dalaga pa ako, hindi katagalan hanggang sa nakapag-asawa. Yan. Ang inspirasyon ko yung aking pamilya, mga anak at mga apo. Wow. Ano naman trabaho ni Mister nung panahon na yon? Anong kapanahunan, ang trabaho ng aking partner ay driver ng Metro Manila Transit. Ako naman nananahi lang sa bahay lang. Kasi ang taas ng pangarap ko dati, gusto ko talaga magkaroon ng magandang dress shop. Yung asawa ko naman, yung driver, uuwi, papasok. Parang kulang ng suporta sa akin. Siyempre nasa bahay lang ako dahil may mga anak akong inaalaga. Ayaw kong magtrabaho sa labas kasi kasama na doon ang paglalaba, pagluluto, pag-aalaga ng mga anak habang nananahi. Wow. Ganun ko dati. Grabe. Buti naman natustusan. Nagkasya ba yung sweldo ni tatay at saka sa iyo? Tama lang sir kasi nangungupahan pa kami dati, wala pa kami sariling bahay. Grabe. Pagka nagigipit kami sa bayad ng bahay, paalisin ka. Naranasan namin yung gano'n na nakakaiyak. Napapalayasin ka. Tumagal-tagal ng gano'n, nagkakaroon rin kami ng sariling bahay. Talagang umabot na sa punto na pinaalis kayo sa bahay? Oo, parati. Palipat-lipat kami ng hanap ng medyo mura, maghanap ng kahit hindi kagandahang bahay. Hindi naman kami nakatira ng napakagandang bahay nung nangungupahan kami. Tama lang sa amin. Anong pakiramdam noon, Nay, nung kayo ay, syempre, bit-bit mo yung mga gamit, yung mga anak nyo, dilipat kayo, anong pakiramdam? Masakit sa kalooban. Parang inaapi ka. Parang naaapi ka na,
hindi na kayo nakakabayad, umalis na kayo dyan. Parang mga ganun. Naranasan namin yung ganun. Anong sinabi nyo sa sarili nyo nung, yun nga, na naranasan nyo na? Kaya sabi nga namin na kahit maliit na bahay, kailangan magkaroon kami ng sarili dahil malaki-laki na yung aking mga anak at mahirap na bitbitin. Kailan naman po natupad na nagkaroon na kayo ng sarili nyong tirahan? 20 years, 20 years. 20 years ago, nung 60 plus kayo? 60 plus na ako nang nagkaroon kami ng sariling bahay. Talaga? Nung nung nakuha nyo na yung sarili nyong bahay, talagang sa inyo na, ano naman nyo po ang inyong pakiramdam? Masaya kami kasi hindi na kami nangungupa. Kamusta naman po ang buhay-buhay po ngayon? Ay medyo okay naman dahil ang mga anak nagkakaroon na ng kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanya na rin silang bahala. Itong nakikita po natin ngayon sa TV po ay yung scrunchies po. Ano po yan? Sabi ko ayaw ko nang manahi kasi medyo malabo na yung mata ko. Ayaw ko nang tumanggap ng tahi. Medyo repair na lang. Tapos yung aking apo sa aking panganay na anak, mayroon silang mga beauty products. Sabi, nanay, marunong ka gumawa ng scrunchies. Igawa mo kami kaysa bumili kami sa iyo. Sabi ko, siyempre marunong modesta si nanay Sabi ko gano'n. Tapos yun na nga, nananahi na ako niyan. Yan ang start ko nung nananahi ako. Tapos nung nakita ng may mga beauty products, nag-order sila sa akin ng maramihan. Oh. 500, gano'n. Wow. Yung mga kilalang mga beauty products. Anong ginagawa nila sa scrunchies? Pinabimigay nila? Yung freebie nila. Wow. Tapos nung nag-December na, medyo minahina na. Ang sabi ng aking apo, nanay, tuloy mo lang ang at binta natin sa TikTok. Ganon. Okay. Sabi ko, hindi naman ako marunong mag-TikTok. Sige lang nanay. Sige lang, tuturuan kita. Kaya sobrang pasalamat ko rin din sa aking apo na si Jennifer Lim. Sobrang pasalamat ko rin sa kanya na natuto ko hanggang ngayon. Gustong-gusto ko na mag-live. Oo. Nay, magkano mo binibenta sa TikTok yan habang nagla-live ka? Depende po sa nag-order sila. Yung mga magkano yung ganyan, di ba? May presyo yan. 20 pesos. Isa? Medium. Oo. Retail yan, retail. Oh, retail. Pag wholesale po, magkano na? May bawas ng konti, saka may dagdag din ng konti. Yan. Yun namang hanggang sa nagawa na ako. Kasi halo sa kahit hindi ko pa na-umpisa, kaya kong gumawa ribbon or headband or anong nasa isip ko, kaya ko yung gawin. So, Nay, lahat ng mga yan, ikaw tumatahi o may tao ka na nagtatahi? Ay, nung 2023, last year, ganun, ako lang lahat gumagawa niyan. Tinutulungan lang ako ng aking anak. Yung aking anak na panganay, kasi doon ako nagla-live Tinutulungan nila ako lang. Pero nitong mga, na medyo malabo na yung mata ni nanay, pinasa ko na sa aking mga anak, yung anak ko dito sa lipa. Pero ako nag-guide talaga sa sukat, sa pagtabas, sa paggawa. Ako yung nag-guide sa kung na kailangan matibay, kailangan maganda, kailangan ganon. At ngayon, sample! Nay, sample naman ng live selling, please. Hello po, magandang gabi sa inyong mga madam, mamsi. Ngayon, magla-live na naman si nanay. Ayan, order kayo sa mga paninda ni nanay, mga madam. Nandito yung ating scrunchies na matibay at maganda. Ito gawa na bridal satin. Ayan, mga galam, maabot daw ng 2 years ang aking mga ginagamit pa nila. Ayan. Check out kayo mga mamsi sa Yellow Basket sa mga paninda ni nanay. Yes! Check out na kayo sa Yellow Basket. Ayan. Galing naman, Nay. Pagka kayo ay nagla-live, halatang sa gabi lang nagla-live si nanay, sinasabi niya, magandang gabi. Nay, pagka kayo po ay nagla-live, ilang oras po kayo Mga 2, isa mahigit, ganyan. Wow. Minsan naman nagla-live din ako sa hapon, 1 oras lang. Kadalasan sa gabi. Nay, sa 2 oras mong pagbebenta, magkano po ang nabebenta niyong mga produkto? Depende lang po sir sa mga nag-order. Mga 200 pesos pagka yan, buko doon sa aking mga komisyon sa ibang klaseng paninda. Ayan. So 200 pesos, 20 pesos, 10 lang na o-order, ganito? Ganun lang bang yun na order?
Kita yun. Ah, Depende sa mga order. Kumikita naman din kahit paano si nanay. Nay, mami, ako, o-order ako ng scrunchies para sa iyo. Magkano mo ibebenta sa akin kung ako i-order? 20 ang isa, medyo. 20. Sige, bibili Oh, tayo ng... may free na yun. Oo, bibili ako ng 100 pieces. 100 pieces ang bibiling kong scrunchies sa iyo. Yeah. Oo. Pero sir, mga one week yun kasi medyo, anong kulay gusto ninyo? Iba-iba or isang kulay lang? Ay, nasa sa iyo na yan. Pwede namang iba-ibang kulay, di ba? Kahit na iba-ibang 1 year mo gawin yan. So, nanay, nakakatuwa naman, di ba? So, ikaw, parang ngayon nakita mo to na kahit na nasa bahay ka lang, di ba? Pwede ka nang kumita. Di ba dati, nanay, di ba? Pag magbebenta tayo, lalako pa tayo, lalabas pa tayo. Oh, yes. Oo. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam ngayon kahit nasa bahay kayo, pwede kayong kumita? Parang masaya ako sir nga marami akong kausap na mga hindi ko man sila nakikita. Maraming maganda ka nanay, ang ganda ng gawa mo nanay. Parang natutuwa ako. Kaya parang hinahanap-hanap ko na yun sa araw-araw na magla-live ako. Wag kayong mawalan ng loob na minsan habang nagla-live walang masyadong tao. Masaya ako sa mga followers. Malapit na ako mag 100 followers sir. 100 followers or 100,000? 100,000. 100,000. Di ba? Oh. Alam mo, nanay, malaki pa ang future mo, maniwala ka. Basta be consistent lang, Nanay ba nakakaipon? Nakakaipon ba kayo, nay? Ay, nagsusuk-suk-suk din ako, sir, kasi kailangan din may maitabi si nanay. Kasi, siyempre, hindi naman, may mga pamilya na ang mga anak ko, kahit hindi mo naman masabi na masyadong, katulad dati na masyadong naghihirap at may mga trabaho naman siya. Kailangan talaga mayroon akong sariling nakatabi. Ganon. Nay, ito yung gagawin ko ha. Bibigyan po kayo ng ipon box. Itong ipon box na ito, padadalan din kita. Yes. Dito pwede kang maglagay ng barya dito sa perang papel. Tapos dito, tatantusan nyo na lang po from 20 pesos, 50 pesos. Diba yan, nakikita nyo po, 100 pesos. Pag nabuo nyo yan, may 60,000 po kayo, nay. Oo. Gagawin ko yan sa araw-araw na sa kita ko, hulog-hulog siya. Yan, di ba? Kahit na pa 20-20 isang araw. So, ano pang pangarap nyo sa inyong negosyo? Ay, ang pangarap ko sa negosyo ko is isalin ko sa aking mga anak na pag sila'y medyo nagkaedad na nakatulad ko, kahit nasa bahay lang, mayroon silang hanap buhay. Kasi napakasimpleng trabaho, nasa bahay lang. Yan, tinuturo ko rin sa aking mga apo na tulong-tulong sa parang mayroon tayong konting kikitain. Katulad ng affiliate. Kahit hindi ko naman product yan, pero mayroon naman kaming, pag may nag-order, mayroon kaming commission yan, sir. Kaya kahit paano kumikita kunti si nanay. Nay, pag nag-affiliate kayo, pwede nyo rin i-promote to. May affiliate link din tong ipon box. Ganun yan? Opo, pati libro, padadalang kita para pwede mo i-promote. Thank you very much, sir. Di ba? Para kumita rin kayo, di ba, nay? So, i-promote nyo na TikTok page no, nay? Follow na mga guys at malapit 100 followers na Nanay Lisa Store. Ayan, hello, Nanay Lisa Store mga guys sa ating scrunchies. Nay, talagang nakaka-proud ka. Talagang at your age na talagang ngayon nagtiting. Yes, maraming salamat sa inyo, sir. Love you, Nay. Maraming salamat po. Happy Father's Day. Salamat po, Nay.